Hello! Welcome to my channel. Huwag kalimutan mag-subscribe at mag-likes at share ng video para updated ka lagi sa bagong i-upload kong mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa inilabas na desisyon ng Korte Suprema sa kaso ni Belinda Delera vs. Social Security System. Dapat bang maging kwalipikado para sa survivorship pension ang isang asawa na nagpakasal sa isang miyembro ng Social Security System, SSS, pagkatapos na ang huli ay dumanas ng kabuuang at permanenteng kapansanan? O kung ang isang probisyon ng batas ng Social Security na nagsasabing ang mga pangunahing benepisyaryo lamang ni sa petsa ng kapansanan, ang may karapatan na makatanggap ng buwanang pensyon? Ito ang mga tanong na inayos ng Korte Suprema nang magdesisyon na ang isang nabubuhay na asawa ay may karapatan sa isang survivorship pension ng SSS kahit na ang kasal ay kinontrata pagkatapos na ang miyembro ay may kapansanan. Ayon sa Korte Suprema na ang buhay na asawa or surviving spouse ay may karapatan sa SSS pension kahit na ang kasal naganap pagkatapos magkaroon ng kapansanan o namatay ng asawa. Idineklara ng Supreme Court en banc, sa pamamagitan ni Associate Justice Henry Jean Paul B. Inting, na walang bisa ang proviso, as of the date of disability, sa Section 13A(c) ng Republic Act No. 8282, o ang Social Security Act of 1997, Social Security Law, dahil sa pagiging salungat sa Due Process at Equal Protection Clause ng Konstitusyon, dahil pinagbigyan nito ang Petition for Review on Certiorari na inihain ni Belinda Dr. Delera. Hinamon ng petisyon ang desisyon ng Court of Appeals na nagpatibay sa Order of the Social Security Commission, SSC, na tumatanggi sa aplikasyon ni Belinda para sa survivorship pension kasunod ng pagkamatay ng kanyang asawang si Leonardo L. Delera. Noong 1980, naging baldado si Leonardo at nagsimulang tumanggap ng kanyang permanenteng total disability pension mula sa Social Security System, SSS. Nang sumunod na taon, pinakasalan ni Leonardo si Belinda, noon ay ang kanyang common law na asawa, kung kanino niya ibinahagi ang isang anak. Sina Leonardo at Belinda ay nanirahan bilang mag-asawa sa loob ng 28 taon bago siya namatay noong November 14, 2009. Pagkatapos ay naghain si Belinda ng isang claim para sa survivorship pension sa SSS Diliman, Quezon City Branch. Ngunit ito rin ay tinanggihan alinsunod sa Section 13(a)(c) ng Social Security Law, na nagtatakda na, sa pagkamatay ng permanenteng pensyonado ng kabuuang kapansanan, ang kanyang pangunahing mga benepisyaryo sa petsa ng kapansanan ay may karapatan na tumanggap ng buwanang pensyon. Pagkatapos ay naghain si Belinda ng claim para sa survivorship pension sa SSS Diliman, Quezon City Branch. Ngunit ito rin ay tinanggihan alinsunod sa Section 13(a)(c) ng Social Security Law, na nagtatakda na, sa pagkamatay ng permanenteng kabuuang kapansanan na pensyonado, ang kanyang mga pangunahing benepisyaryo sa petsa ng kapansanan ay may karapatan na tumanggap ng buwanang pensyon. Ayon sa SSS, hindi naging kwalipikado si Belinda bilang pangunahing benepisyaryo sa ilalim ng batas dahil naging lehitimong asawa lamang siya ni Leonardo pagkatapos ng petsa ng permanenteng kapansanan nito. Itinaas ni Belinda ang kanyang petisyon sa SSC, ngunit tinanggihan din ito. Pinagtibay din ng CA ang SSC, na nag-udyok sa kasalukuyang petisyon. Sa pag-utos sa SSS na iproseso ang claim ni Belinda para sa survivorship pension, idiniin ng Korte na ang Social Security Law ay pinagtibay alinsunod sa patakaran ng Estado upang isulong ang hustisyang panlipunan at magbigay ng proteksyon sa mga manggagawa at kanilang mga benepisyaryo laban sa mga panganib ng mga contingencies, tulad ng kapansanan at kamatayan, na nagreresulta sa pagkawalan ng kita o pasanin sa pananalapi. Bilang isang batas para sa kapakanang panlipunan, ang batas ng Social Security ay dapat na malayang ipakahulugan na pabor sa nilalayong benepisyaryo, dahil sa pamamagitan lamang ng pagbibigay sa batas ng isang liberal na konstruksyon ay naisa sa katuparan ang patakarang konstitusyonal tungkol sa pagtataguyod ng katarungang panlipunan, na hawak ng Korte. Ang probisyon ng Section 13(a)(c) ng Social Security Law ay nagsasaad na upang maituring na pangunahing benepisyaryo na may karapatang tumanggap ng survivorship pension, ang aplikante ay dapat na lehitimong asawa ng pensyonado sa petsa ng kapansanan ng huli.
Ang korte ay nagpasya, gayunpaman, na ang nasabing probisyon ay walang bisa dahil sa pagiging lumalabag sa Equal Protection Clause ng konstitusyon dahil ito ay nagdidiskrimina laban sa mga umaasa na asawa na nagpakasal sa mga pensyonado matapos ang huli ay maging kwalipikado para sa kanilang pensyon. Ang probisyon ay napag-alaman ng korte na arbitrary at masyadong malawak dahil itinuturing nito ang lahat ng kasal na kinontrata pagkatapos ng petsa ng kapansanan ng mga pensyonado bilang isang pakunwering, anuman ang mga pangyayari ng kaso. Habang kinikilala ang layunin ng Kongreso na pigilan ang mga huwad na kasal sa pagsasabatas ng Social Security Law, pinaniwalaan ng korte na ang pag-uuri sa ilalim ng Section 13A, C, ng mga umaasa sa asawa, sa dalawang grupo, sa pamamagitan ng kwalipikadong pariralang, mula sa petsa ng kapansanan, ay hindi makatwiran at hindi kinakailangang isang epektibong paraan upang makamit ang layunin ng patakaran ng Social Security Law. Sa kabaligtaran, ito ay lumilikha ng hindi nararapat na pagkiling at diskriminasyon laban sa mga umaasa na asawa na hindi nakipagkontrata sa kani-kanilang kasal sa kanilang mga pensyonado asawa para sa layuning makakuha ng mga benepisyo at kung hindi man ay may karapatan sa survivorship pension kung hindi para sa hindi makatwirang pag-uuri, sabi ng korte. Ganito ang kaso para kina Leonardo at Belinda, na ang kasal ay kinontrata lamang pagkatapos na magkaroon ng kapansanan si Leonardo. Napansin ng korte, gayunpaman, na ang mag-asawa ay mayroon ng anak bago ang kapansanan. Higit sa lahat, sila ay namuhay ng eksklusibo bilang mag-asawa, at ang kanilang pagsasama ay tumagal ng 28 taon bago namatay si Leonardo noong November 14, 2009. Sa ilalim ng mga pangyayari, ang pagpapakasal ng petitioner kay Leonardo ay hindi maituturing na isang pamamaraan na ginamit niya para lamang maging kwalipikado siya para sa survivorship pension. Tiyak, ito ay isa na pinasok ng walang anumang pagpapakita ng masamang pananampalataya, ginanap ng korte. Nagpasya pa ang korte na ang Section 13A, C, ng batas ay lumalabag sa sagnay ng angkop na proseso ng konstitusyon. Inulit ang desisyon nito noong 2004 sa GSIS, Cebu City Branch vs. Montesclaros. Pinaniwalaan ng korte na ang mga benepisyo sa pagre-retiro, kabilang ang SSS pension, ay protektadong interes sa ari-arian dahil ang mga ito ay mga sapilitang kontribusyon na naging bahagi ng kabayaran ng isang tao, sa halip na isang pabuya lamang. Sa kaso ni Belinda, pinaniwalaan ng korte na ang kanyang karapatang tumanggap ng survivorship pension ay naitatag na dahil bilang asawa ng namayapang pensyonado, siya ay may karapatan sa pensyon. Kaya, ang walang seremonyang pagtanggi nito ay isang tahasang pagkumpiska ng karapatan ni Belinda bilang paglabag sa sagnay na angkop sa proseso, pagtatapos ng korte. Courtesy of the Supreme Court Public Information Office. Sana nakatulong ang video na ito. At huwag kaliligtaan panoorin ang mga i-upload kong mga videos. Mag-subscribe at mag-likes at i-share mo para updated ka palagi sa mga bagong videos na i-upload ko. Thank you for watching.